sense that the presence of the Lord is moving right now, I want you to open your heart right now. Buksan po natin ang ating isip at ang ating puso. Siya po ay handang kumilos sa mga taong imbitado ang banal na Espiritu. Come on, open up your heart. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, feel free, Lord, to move in this place and touch everyone's heart in this place right now. Open your mouth. Begin to praise Him. Begin to invite Him. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Jesus. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa panibagong pribilehiyo, Panginoon, upang maranasan ang inyong banal na Espiritu, ang inyong banal na presensya, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat dahil hindi mo po pinagkakait ang inyong presensya sa buhay ng bawat isa. Sometimes we fail you. Sometimes, Lord, nagkukulang kami sa iyo. Pero ikaw po ay mabuti. Patuloy na inaabot ang inyong mga anak, Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan. Right now, we are here once more to experience, Lord, again, your presence. Right now, Lord, patuloy mo pong in-nurture ang aming puso ng inyong mga salita. Ngayon pa lang, Panginoon, gawin mo pong malusog na puso, matabang puso, Panginoon, ang bawat isa upang tumanggap ng inyong banal na salita. Salamat, Panginoon. Patuloy mo pong itago ang inyong lingkod sa inyong likuran, Panginoon. Use my mouth as your mouthpiece. Ikaw po ang magsalita, Panginoon. At mapagpala po ang bawat isa, Panginoon, ngayong araw na to. Sa inyo po namin itinataas ang lahat-lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo umupo, pwede niyo po bang sabihin sa katabi mo, I'm glad that you are here. I'm glad that you are here. Salamat. So yan, ang pinag-uusapan po natin ngayon is about mind. So mindset ba? Sabihin mo sa katabi mo, 11 months na lang, Pasko na. So mindset yun. Okay? So yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At pwede po bang ma-requestan ang bawat isa na itap mo lang yung nasa kanan mo. Sabihin mo sa kanya, please wag mo muna akong guluhin. Gusto ko mag-focus sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ayan. So, are you with me, church? Andyan ba kayo? Okay. Ito pong araw na to ay kakaibang araw sa lahat. Of course, pagising natin, meron tayong panibagong buhay, panibagong lakas, at ang pinakamasarap nun, panibagong opportunity to taste and see the goodness of God. Amen? So, ang ating pong tema is about, revival, a call to passionate love. So, nung nakaraan po, si Ate Grace natin ay tinuro about love the Lord with every passion of our heart. Tapos sinundan ni Ate Weng, love the Lord with all energy of our being. Today po, ang pag-aaralan natin is about loving the Lord with all our mind, or love the Lord with every thought that is within us. Sabi po ng Matthew 22, verse 37 to 38. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. But before we start on our topic, let's go first with the context. Bago po natin pagbulay-bulayan ng salita na to, pumasok muna tayo dun sa pinakang context. Bakit nasabi ito?
Kailan sinabi to? So before Jesus said this commandment, at this point of time, He performed miracles after miracles. Sabihin mo nga, gumawa siya ng himala. Laksan po natin, gumawa siya ng himala. Ayan. So He turned water into wine, He healed many, Jesus calmed the storm, He cast out demons, and He resurrected even si Lazarus from the dead. Ngayon, naghahanap ng pwedeng itrap yung mga Pharisees upang hulihin si Jesus. Bakit ba gusto nila yon? Kasi that time, matunog na yung pangalan ni Jesus. Nasasapawan na sila. And every time na nagtuturo si Jesus, na-expose yung hypocrisy ng Pharisees. Kaya gusto nilang, mag-isip tayo ng paraan, kailangan natin itong ipahuli. Kailangan natin itong ipadakip. And there, yung Pharisees, merong expert, may law expert. Pag sinabing law expert, alam niya yung 10 commandments. Walang sablay. Kaya po tinanong nung law expert si Jesus. Napaka-tricky nung tanong. Sabi niya, ano po ang pinakamahalaga at pinakadakilang kautusan or utos? Pero si Jesus ay sobrang talino. Sinamarize niya into 2. Yung napakaraming command na natanggap nila kay Moses, sinamarize into 2. That is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, with all your mind. So ngayon, it doesn't mean na dalawa lang yun ay sobrang dali nun. In fact, ito ang pinakang mahirap gawin. Mahalin ang Diyos ng buong pagkatao natin at mahalin natin ang kapwa. So ngayon po ay tayo magpo-focus doon sa loving the Lord with all our mind. Sabihin mo nga sa katabi mo, handa mo bang mahalin siya ng buong isip? Yan. Pero alam niyo po yun, ginawa ng Diyos na special ang tao sa lahat ng kanyang nilikha. Bakit po? We are all created with free will. The Lord never push us to love Him back. Hindi niya pwedeng kontrolin ng bawat isa na mahalin siya. Kaya sobrang special ng tao. Bakit? Dahil ikaw ang pipiling mahalin siya. Hindi ba ito napakasarap sa pandinig? Sabihin mo nga sa katabi mo, napakasarap piliing mahalin. Napakasarap sa pakiramdam ng Panginoon na piliin mo siya, na mahalin mo siya. Amen? Gusto po natin siyang mahalin. Kaya po may isang song, sabi doon, let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord. Diba? So, sino dito yung babae na niligawan na, diba, sa pakiramdam, ang sarap na ikaw ay minahal, masarap na ikaw ay pinili. Amen? Ganon din sa mga lalaki. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na tingnan mo yung asawa mo sa kanan mo, sa kaliwa mo, na napakaganda niyan, pero ikaw ang pinili. Yan. I-appreciate nyo naman yung asawa niya. P, ang ganda mo. So, dyan lang po siya sa likod. Now, let's talk about the truths about our mind. Sabi po ng Romans chapter 8, verse 5. Those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mindsets on what the Spirit desires. Ito po ang number 1 truth about our mind. Number 1, it shapes our action. Naniniwala po ba kayo doon? Your action is the product of your mind. Your mind's meditation. Kung ikaw ay galit, malamang sa malamang binulay-bulay mo yan sa isip mo.
bago ka nagalit. Kung ikaw ay masaya, malamang nagpaikot-ikot sa isip mo yung bagay na nakakapagpatuwa, nakakapagpasaya sa'yo. Yan po ang isang katotohanan ng mind. It shapes our action. Hindi pa pwedeng iba yung iniisip mo sa kinilos mo. Umikot-ikot yon sa isip mo bago naging action. I'm not talking about our conscious mind. Pag sinabi mo conscious mind, A for A, B for banana, A for apple, parang ganon. Naisip mo maglalakad ka, hindi po yun ang tinutukoy kong pag-iisip natin. What I'm saying is, this mind processes things before we significantly act. Bago natin gawin ang isang pinakang mahalagang bagay, binulay-bulay natin yan sa isip natin. So it shapes our action. Yan. Si Vincent po, yung mind. Yan na. Mind. Siya po yung mind. Si JJ, siya yung heart. Si Jen, siya yung body. So eyes, ears, mind, heart, body. Paano siya nag-ooperate? May isang verse. Joshua chapter 1 verse 8. Sabi doon, pakibasa po, pakiflash po natin. Yes, wala. Recite na lang doon. Okay, Jen. Ikaw ang ears. Ikaw ang babasa or ikaw ang makakapakinig. Pagtapos mong marinig, sasabihin ko sa mind mo. Okay? So ito ang Joshua 1:8 para medyo hindi na tayo magkakulit. Binasa niya. Okay ko yan. Binasa ng mata. Yeah. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Isa pang basa. Harap kang ibig sa'yo. Mind, pakinig ka. Open mind. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Okay, thank you, Ice. So ngayon, naka-receive ngayon yung mind. Ano ngayon ang gagawin ng mind? Ipa-process niya yung sinabi nung, yung nabasa ng Ice. So ito. Meditate on it day and night. Yan, ngayon, ang gagawin po ng mind, dahil na-process na niya sa isip niya, sasabihin niya kay heart. Meditate on it. Okay, so dahil siya yung puso, siya yung tumanggap at nag-store ng process ng mind. Kaya ang gagawin ni heart at saka ni mind, Meditate on it day and night. so ngayon, si body ay kukuha ng Bible at magbabasa. Kunwari ito yung Bible. So, binabasa ng Bible. Meditate on it day and night. Okay. Di pa tapos ha. Actually, hanggang conclusion to eh. So, na-imagine nyo, nabasa nung eyes or narinig ng tenga, pinrocess ng mind. So ngayon, sinyape niya yung magiging action ng body. Pero, in-store niya muna sa puso. So ngayon, si body ay kukuha ng Bible at magbabasa. Kunwari ito yung Bible. So, binabasa na yung Bible. Meditate on it day and night. Okay. Hindi pa tapos ha. Actually, hanggang conclusion to eh. So, na-imagine nyo,
nabasa nung eyes or narinig ng tenga, pinrocess ng mind. So ngayon, shinyape niya yung magiging action ng body. Pero, in-store niya muna sa puso. Ngayon, dalawa silang nagsama na magsasabi sa body, gawin mo yan. Scene number 2. Narinig naman ni Jeremiah to, ng ears. Nakakatamad magbasa ng Bible. Mind. Nakakatamad magbasa ng Bible. Puso. Nakakatamad magbasa ng Bible. Sasabihin ngayon ni mind, uutusan ngayon ni mind yung body. Sabihin mo, body. Body. Nakakatamad magbasa ng Bible. Okay, ganito mag-ooperate ngayon. Dahil merong storage or may in-store tayo sa puso na sabi niya, meditate on it day and night, mag-u-oppose ngayon si puso kay mind. Sasabihin niya ngayon, tutulog na ako. Ay, bad. Meditate. Hindi tutulog. Mind. Magbasa ka ng Bible. So ngayon, ang magiging reaction ng body, dahil nagkasundo na sila, magbabasa siya ng Bible. Yun po yung truths number 2. Mind is where we create our decisions. Sabi niya, nakakatamad magbasa ng Bible. Pero sabi ng puso, hindi. Sabi ng Bible, meditate on it day and night. So nakapag-decide ngayon yung mind na, okay, sasabihin niya kay body, magbasa tayo ng Bible. Ito po yung last. Tinatawagan ko na lang po si Dr. May. Ayan. Sorry, May. Last na lang po ito. Facts number 3. Or truth about mind, number 3. It is our battlefield. It is our battlefield. Pinag-uusapan po natin talaga dito mind. Sinali ko lang po yung sila. Pero sila po ay one whole being. Magkakasama po sila. Ngayon po, nandito po si May. May, okay lang dito ka. Lalakad lang si May. Si May ay sexy, maganda, na nakita ng eyes. Lakad ka lang, May. Lakad ka lang, May. So, naglalakad po yung sexy, maganda, na nakita ng eyes. Sasabihin ngayon ni eyes, sexy. Sabihin mo kay mind. 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 Nakita mo ba yon? Ano ngayon sasabihin ng mind? Ito, ewan ko lang kung ano sasabihin ng mind. Yan po natin. Wow, ang sexy. Ngayon, dahil nakita niya yun, napaprocess niya, nakakapag-decide siya kung anong papapasukin niya sa puso. Ano sasabihin niya sa puso? Wow, ang sexy. Mahulog ata ako nito Ngayon, sabihin mo sa body. Sasabihin ngayon ng mind doon sa body. Okay, mahulog ka sa Buddy, mahulog ka sa temptation. So ngayon, bago mag-react yung body, si heart
ay napuno ng tamad magbasa ng Bible, tapos nakakita na ng tukso, ang ibig kong sabihin, natabunan yung meditate on it day and night. Kaya sasabihin ng heart, Sige, mahulog ka na sa temptation. so ngayon, yung body, mahuhulog sa temptation. Uwi na kayo. Salamat. Thank you guys. Salamat sa tulong nyo talaga. Ganon po mag-operate yung mind natin. Kung ano yung pinapapasok mo sa isip mo at ini-store mo sa puso mo, yun ang mananalo. Kaya po dun, sabi dun sa verse, those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desires. So kung puro pagkain ng flesh ang pinapasok mo sa puso mo, malamang 100% yung magiging act mo is flesh desire. The mindset you have today, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. The mindset you have today will be the kind of life you will live tomorrow. Kaya kapag pinapasok mo sa isip mo na ikaw ay talunan, wala kang magagawa. Sa susunod na yugto or chapter ng buhay mo, mas malaki ang possibility failure ka. Bakit? Pinanalo mo eh. Pinanalo mo sa isipan mo yung ganong kaisipan. Kaya kung gusto mong magtagumpay, sabihin mo sa katabi mo, panalunin natin ang isip natin. That's the truth about our mind. Now, gusto ng Panginoon na mahalin natin siya ng buong kaisipan natin. With all our understanding. Pero nandito ang kaaway. Ayaw niyang mangyari yon. How the enemy hinders us from loving the Lord. Number 1, he attacks the unvigilant mind. Naniniwala po ba kayo na araw-araw ay battle? Pagising mo pa lang sa umaga, gigising ba ako ng maaga, magbabasa ako ng Bible? Or extend ko ng kaunti yung pagtulog ko, tapos wala nang basa-basa ng Bible? Magpapadala ba ako sa temptation o lalabanan ko ito? Very rude ka sa akin, napakagaspang ng ugali mo. Pero dahil iba yung puso mo, iba yung finid mo sa puso mo, ano magiging reaction mo? Hindi po pwede sa akin yan. Kung magaspang ang ugali mo, mas magaspang ang ugali ko sa'yo. Samantalang Kristiyano siya. Nakikita po natin, the flesh wants always to have control over us. If we are caught unguarded, hindi natin binantayan ang isip natin, our decisions will be destroyed. Paano po ba umatak ang kaaway sa ating isipan? Paano siya umatak? Ito po, i-evaluate nyo ang sarili nyo. He repeatedly attacks your mind with your failures. Pansin nyo po, yung mga dinaanan mong pagkakamali, ibabalik at ibabalik sa'yo ng kaaway, lagi kang mumultuhin na mahina ka dito, bumagsak ka dito. Paano na? Paano na yung mga inaccomplish mo dati? Pinapaulit-ulit ng kaaway sa atin yon. Doon siya umaatake. At kapag hindi mo nabantayan ang isip mo, magmamanifest sa action mo yon na ikaw ay talunan. Hanggang dito na lang ako. Ano pa? He cultivates things that triggers your bad character. Minsan, alam mo yun, alam mong mahiinit ang ulo mo, pero may darating pang nakakapagpainit ng ulo. Pansin niyo yun? Kung saan ka mahina, mas doon ka dinadala. Sino yung may mga life group dyan? Talagang, alam mo yun, bibigyan ka ng Lord, hindi man ng Lord, sorry, binibigyan ka ng kaaway na ikakahulog mo sa pagkakasala. Kaya, kapag hindi tayo naging vigilant sa pagbabantay or hindi naging vigilant sa ating isipan,
tatalunin tayo ng kaaway. Ano pa? He questions your worth. Ito yung pinakang masakit. Dumarating sa puntong dinidegrade mo yung sarili mo. Ay, hanggang dito lang ako. May nakausap ako, siguro mga 2 weeks ago. Sabi niya, pre, mabuti ka pa, nakapasa ka ng board exam. Ako, hindi na ako nag-take eh. Nag-message siya. Parang ganun pala yun, nakakapangliit pag nagsama-sama na tayo. So sabi ko, alam mo, nagsasalita ako sa perspective na merong dalang lisensya. Pero sasabihin ko sa yung totoo, parang papel lang talaga siya. Ang nagmamatter ay kung paano mo gamitin yung lisensya sa trabaho or paano ka magtrabaho. Baliwala yung lisensya. Baliwala yung natapos. Sabi ko sa kanya, ang pinakamahalaga na napansin ko, kapag ka okay yung karakter mo. So minsan, nakikita natin yung worth natin, pinapaalala ng kaaway sa'yo na, oops, hanggang dyan ka lang. Dahil ganito ka. Hindi ka pwedeng maghangad ng mas malaki kasi hanggang dito ka nga lang. Kaya po sabi ng Proverbs 4 verse 23, sabi po nung Common English Bible Version, more than anything, you guard. Sino daw po? You guard. Ikaw yun. Protect your mind, for life flows from it. Bantayan daw po natin. So, hindi po pwedeng ang magbabantay yung kausap mo. Tapos lagi mo na lang nirereklamo. Kaya ako umiinit ng ulo ng dahil sa kanya eh. Ikaw itong may hawak ng pag-iisip mo. You have to guard it. If you want to win the battle, don't feed the flesh. Strengthen and feed your spirit. Kung gusto mong may panalunin doon sa dalawa, spirit or yung flesh mo, kailangan mamatay isa man doon. Kung gusto mong manalo yung flesh mo, patayin mo yung spirit. Pero kung gusto mong manalo yung spirit mo, patayin mo yung flesh. Wag na wag mong papakainin. Wag na wag kang hahawak dyan. Pupunta sa isang site ng mag-isa ka lang, tapos mahuhulog ka na lang sa kasalanan. Wag na wag kang pupunta sa isang lugar na alam mong teritoryo ng kaaway. Sasabihin mo, ililigtas naman ako ng Lord. No. Patayin natin ng flesh desire natin para manalo ang spirit. Next, how the enemy hinders our love for Him, for God. Number 2, he questions the truthfulness of the Word of God. Nung first testing po ni Job, nawala po yung mga ari-arian niya, ilan sa mga ari-arian niya, at namatay yung kanyang anak. Masakit po ba? Yes, masakit. Pero ang sinabi ni Job, the Lord have given, the Lord had taken away. The Lord gave, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Bakit? Kasi noong mga panahon na yon, punong-puno siya ng pagpapala ng Panginoon, punong-puno siya ng, alam mo yun, nililift up pa siya ng Panginoon. Kilala mo ba yung anak ko, si Job? Nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Punong-puno siya ng lahat ng bagay ng galing sa Panginoon. Kaya nung dumating yung problema, sinabi niya, the Lord gave, the Lord had taken away. Purihin ng Panginoon. Paano niya nasabi yun? Wow! Di ba? Paano niya nasabi yun? Nung mga panahon na namatay ang kanyang mga anak. Pero alam niyo, nung sumunod na testing, pinadalan siya ng sugat. Itinatakwil siya ng mga kaibigan niya. Pinapandirian siya ng mga kasama niyang nagbe-benefits ng pagpapala niya. Kahit yung asawa niya, halos sumpain siya. Nai-imagine niyo po yung dinaanan ni Job na sobrang hirap na siya dun sa kanyang problema. Namatayan siya ng anak, nawala ng ari-arian, naubos ang lahat ng kanyang ari-arian. Kung noon, kaunti lang. Ngayon, halos lahat na. Tapos nagkaroon pa ng sugat. Kaya alam niyo po yung naging reklamo niya. Sabi niya dun sa
Job 31. Ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na di titingin ng may pagnanasa sa isang babae. Anong ginagawa ng makapangyarihang Diyos sa atin? Anong gantimpala niya sa ating gawain? Ibinigay niya'y kapahamakan at pagkasira sa mga taong gumawa ng mali at masama. Lahat ng ginawa ko'y kanyang nalalaman. Kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa. Kahit isang tao'y wala akong dinaya. Timbangin sana ako ng Diyos sa maayos na timbangan at makikita niya itong aking katapatan. Kung ako'y lumihis sa landas ng katuwiran o kaya'y naakit gumawa ng kalikuan, kahit na bahagya'y natukso ng kasamaan, masira nawa ang aking pananim at ang mga halaman ko'y iba na ang kumain. Alam niyo po yun, dahil sa sobrang paghihirap niya, natanong niya ang Panginoon, Lord, bakit ganito? Naging matapat naman ako sa iyo. Sino po dito yung naglingkod sa Panginoon, ginamit sa ministry, nakaranas ng problema? Sometimes you question God. Lord, bakit ganun? Sabi mo, lahat ng susunod sa iyo, pinagpala mo. Sabi mo, lahat ng magbibigay sa iyo ng buhay, kailan naman hindi magkukulang. Pero bakit parang lugmok ako ngayon sa utang? Bakit ngayon parang lugmok ako sa hirap? Ganun po umatake ang kaaway. Kino-question niya yung salita ng Panginoon sa'yo. To the point na parang sa harap ng Diyos, nagmamalinis tayo. Sabi ni Job dun sa verse 9, ako'y malinis at walang nagawang kasalanan. Ako'y walang sala at walang kasamaan. Gumagawa lamang ang Diyos ng dahilan upang ako'y parusahan. At itinuturing niya akong isang kaaway. Mga paa ko ay kanyang iginapos at binabantayan ng aking mga kilos. When we face trials, problems, sickness, after we serve the Lord, we tend to question Him. Hindi ko na kayo papatasin ng kamay. Sino po yung naka-experience ng ganun? Nagkaroon ka lang ng problema, natatanong mo na kaagad siya. Kailan natin kilala ang Panginoon? Tuwing may problema lang. Tuwing Sunday, tapos ang dating kapag may problemang malala, saka mo siya sasabihin, Panginoon, ba't ganun? Nagkaroon ng malalang sakit. Ang hirap, no? Naglingkod ka ng maraming panahon, tapos dadapuan ka ng isang sakit na parang walang lunas. Aatakihin ka na ang kaaway, hindi totoo ang kanyang salita. Kaya po, doon sa John chapter 9, may isang bulag nung pagkabata pa. Sabi ng mga disciples, Guro, sinong nagkasala? Siya ba o yung magulang niya? Ganun po ang normal na reaction ng tao. Kapag nakakakita sila ng hindi katanggap-tanggap, biglang sasabihin nila, sino ang may kasalanan? Hinahanap kaagad natin sino ang masisisi. Normal po na reaction ng tao. Pero sabi ng Lord, neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Minsan inalaw lang ng Panginoon na mangyari yon. Bakit? Gusto niyang makita ang kanyang kadakilaan sa buhay mo. He wants you to acknowledge Him. Alam niyo po, sa mga hurting moments natin, meron po akong napanood. Hindi ko naman sinasadyang mapanood. May isang PWD, putol yung kamay, tsaka yung paa. Tapos yung sa kamay niya, parang sumuloy na lang yung maliit na daliri. Pero nagki-keyboard siya. Pwede ba matawagan siya? Nagki-keyboard siya. Tapos alam niyo po yung tinutugtog niya. Ikaw lang ang pag-asa ko,
Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ang ganda po nung sinabi niya doon sa huli, sa chorus. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Once more, kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Imagine niyo po yun, nung nakita ko siyang nagki-keyboard, tumulo yung luha ko noon. Sabi ko, ito kulang. Pero sinabi ng Diyos, sinabi niya, kahit kailan hindi ka nagkulang sa akin. Siya yung may karapatang mag-question. Siya yung may karapatan na magsabi na ganito, ang hirap ng sitwasyon ko. Pero sinabi niya, kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang sa akin. Pwede po ba nating sabihin yun sa ating Panginoon? Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, kahit kailan, hindi ka po nagkulang sa akin. hindi ka po nagkulang sa akin. How to love the Lord with all our minds. Dito na po tayo matatapos. Paano ba natin mamahalin ang ating Panginoon? Sa kabila po ng ating nararanasan. Number 1, fill our minds with godly perspective. Fill our minds with godly perspective. Hindi po lahat ng perspektibo tama. Hindi lahat ng perspektibo na naranasan mo, galing sa karanasan mo, sasabihin mo, ganitong naranasan ko, ito dapat. No. Hindi po lahat ng perspektibo ay tama. Kailan po ito magiging tama? If it is aligned in the truth. Ano po yung truth? Yung katotohanan. Yung Biblia. Kapag ang perspektibo mo ay naka-align sa salita ng Panginoon, that can be trusted na prinsipyo. Meron kang pinanghahawakan matagal na prinsipyo. Naka-angkla na ang buhay mo dyan sa prinsipyo na yan, pero taliwas sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Palitan po natin yan ng prinsipyong totoo. Yun po ay nanggaling sa salita ng ating Panginoon. Kaya po, only the Word of God has the power to correct our perspective in life. Tanging ang salita lang po ng Panginoon. Kaya sabi ni David sa Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. Para hindi tayo mahulog sa kasalanan, kailangan manatili ang salita ng Panginoon sa ating puso. Para baliin niya yung perspektibong mali. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on the things above, not on earthly things. When we meditate on it, we allow the Word of God to cleanse our mind day by day. Hindi mo kayang tanggalin ngayon. Hindi mo kayang tanggalin kaagad. Pero each day, binabago tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 2, dito na po ako magtatapos. Fill our mind with the thoughts of how we serve the Lord in every way. Fill our mind with the thoughts of how we serve the Lord in every way. Yung merong totoong puso, may tamang puso,
at may maayos na pag-iisip, lagi po niyang sinasabi, serving the Lord is a great privilege. Sabi po ng 2 Timothy 3, verse 1 to 2, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Mga kapatid, baka hindi niyo po alam, tayo po ay nasa last days na. Malapit na ang pagbalik ng ating Panginoon. Totoo po ang sinasabi ng Bible, ang tao ay magiging mapagmahal sa kanyang sarili. To the point na parang hirap na hirap siyang i-encourage maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi pinipili niya una yung sarili niya eh. Alin saan ako mas komportable? May magbe-benepisyo ba ako dyan? May makukuha ba ako dyan? Ganun po ang panahon ngayon. Yes, we have all means. Social media, Twitter, Instagram, Facebook, lahat na pwede mong gamitin para i-share ang gospel, para i-share ang kabutihan ng Panginoon. Pero bakit ang hirap-hirap kunin ng loob ng tao? Bakit ang hirap-hirap i-encourage ang tao na maglingkod sa ating Panginoon? Bakit? Because in the last days, people will be lovers of themselves. Mas mahalaga yung nararamdaman ko. Mas mahalaga yung kakomportablehan ko. Alam niyo po, kahit ganun man yung reaction ng ibang tao, na-imagine niyo yung paningin ng Panginoon, sabi ng Bible, for the eyes of the Lord range throughout the earth. Range throughout the earth. May mga taong nakikita na ganito, hirap na hirap maglingkod. Pero may mga kagaya niyo pong tao, nag-effort pumunta sa Sunday service. Hindi po ba nagagalak ang ating Panginoon? Hindi po ba sobrang glorifying sa Kanya yung makita niyang ang Kanyang anak naglilingkod sa Kanya? Gusto ko lang pong i-share bago po tayo tumayo. Kami po dito di lang sa MDN, kahit sa SAN, sa ibang ministry, KKBs, ESCOM, sa communities, marami pong ministries ng JLU Belt. Pero, kung bababa po ako sa stage, tuturo ko po isa-isa sa inyo yung mga naglilingkod dito. Si Vincent, engineer sa Zoe. Si Jeremiah, engineer. Si Mark, engineer. Si Jay, engineer. Yung iba natin dito na kasama, mga ITs. Si May, doctor. O baka may lawyer pa dito. Nakikita niyo po, yung part ng church ng JLU Belt, maraming mga professionals. Kung tatanungin mo siguro, may mga sapat na sahod din yung mga yan. Pero bakit nag-e-effort tumugtog, pumunta sa practices, mapuyat kagabi sa aming jam night? Yung mga nasa ESCOM, kahit pamasahe lang at baon lang ang hawak nila, pero handa pa rin nilang i-share yung pera nila para lang sa iisang kaluluwa. Bakit po ganun? Na hindi po nadudurog dahil pangit. Sobrang na-appreciate namin maglingkod. Kahit kumikita ka ng sapat na pera, kahit meron ka magandang title, wala pa rin pong pinakang masarap sa amin, kundi yung maglingkod. Dahil ito lang ang alam naming tanging paraan para makapag-response kami sa pagmamahal na ibinigay ng Diyos na hindi naman kami karapat-dapat. Kaya, yung mga kasama ko po dito na naglilingkod,
Kahit pagsamasamahin pa rin namin yung lahat ng paglilingkod na ginawa namin, kulang pa rin po ito. Dahil tanging ang presensya lang ng Panginoon ang kasapatan namin. Yes, napapagod kami sa trabaho, ang hirap balansehin. Sa totoo lang. Pero baliwala po sa amin yun. Kasi ang pinakang mahalaga sa amin, kung ano yun nakakapagpasaya ng puso ng Panginoon. Dahil at the end of the day, harap tayo sa ating Panginoon. Sasabihin sa iyo, well done, my good and faithful servant. Alam niyo po, meron tayong ditong doktora, si Doktora May. Nag-offer siya ng free consultation. Magkano ngayon ang pa-check up? Pumunta ka lang sa kanya, magsasabi siya ng lahat ng kailangan mo na konsulta for free. Bakit niya ginagawa yun? Wala naman siyang pera na nare-receive. Pero gusto niyang gamitin yun upang ang lahat ng makakausap niya ay makaranas din ng kagaya ng pagmamahal na nararanasan namin sa Panginoon. Kaya kayo po dito, gusto niyo maglingkod sa Panginoon? Sa talento na meron kayo, imposible na wala kang kayang gawin sa Panginoon. At lahat ng kaya mong gawin na available ngayon, merong ministry na tatanggap sa'yo dito. Di ka marunong kumanta, pumunta ka sa MAN. Gusto mo lang maglingkod, kumamay, pumunta ka sa SAN. May talento kang sumayaw, tumugtog, kumanta, pumunta ka sa MDN. Sa music, available po ang ating ministry. The church is so open for you. Lagi pong merong means, laging merong paraan para paglingkuran ng ating Panginoon. Ang iniintay lang ng Panginoon, yung buong kaisipan natin, buong puso natin, ipagamit natin sa ating Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo? As I conclude, sabi doon, growing in the knowledge of God continually is one way of loving Him lavishly. Next, the level of your understanding about who God is also the level of how can you love Him. Yung asawa ko, araw-araw, hindi niya napapansin, lagi ko siyang inoobserbahan. Tapos, may SOL, requirement, devotion. Pero yung devotion na yun, kitang-kita kung paano niya pinaghahandaan. As in, nagbibigay siya ng oras na matagal para lang maintindihan niya yung devotion niya. And then, maglilinis. I-prepare yung mga dapat i-prepare na hindi ko na kaya. Siya yung gumagawa. Pag sinasummarize ko, parang mas marami siyang ginawa. At dahil nagsasama kami, mas lalo ko siyang minamahal. Mas lalo kong naiintindihan na dapat ko siyang mahalin. Dapat ko siyang i-appreciate. Ganon din sa harap ng Panginoon. Hindi mo kayang mahalin ng isang tao nang hindi mo kilala. Paghanga lang yan. Pero kung gusto mo mahalin ng Lord, ng buong puso, buong isip, with all your whole being, you have to know Him deeply. And next, the heavenly invitation of God is still open for every one of us. And that is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, Ikaw lang ang kasapatan ko. Sabihin mo po, Lord, Ikaw lang kasapatan ko. Lord, Ikaw lang ang kasapatan ko. Lord, Ikaw lang ang kaligayahan ko. Ikaw lang ang kaligayahan ko. Ikaw lang makakapagbuo sa akin. Ikaw lang ang
makakabuo sa akin. Bago po mag-end, lahat po ng bagay, hiniling natin, pinangarap natin, maging maayos yung buhay, magkaroon ng magandang trabaho, maging great provider sa family. Pero merong isang space sa puso natin na hindi kayang punan ng lahat ng bagay na yon. Yung space na yun ay hugis Diyos. Hugis Panginoon. Hugis Jesus. Na siya lang ang kasya doon. Walang ibang pwedeng pumalit doon sa posisyon na yun. Siya lang. Kaya ang panalangin ko sa bawat isa na hindi tayo makontento sa mga bagay-bagay lang dito sa mundo. Hayaan natin, hanapin natin ang Panginoon. At siya lang ang makakapagbigay ng solusyon sa problema mo. Siya lang ang makakatulong sa iyo. Hallelujah. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all those things would never be enough. Once again, nothing in this world, nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all those things would never be enough. It is your love, it is your goodness. Come on, say it to God. It is your kindness Say it to the Lord. and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. Once more, let's sing this song with all our heart. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all those things would never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy.
Pwede po bang sa sandaling ito, iset aside muna natin yung mga pangarap natin, yung mga gusto nating mangyari sa ating buhay. Pwede po bang sa sandaling ito, unahin po muna natin na itama yung relasyon natin sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, Panginoon, gusto kitang muling mahalin. gusto kitang muling mahalin. Inaanyayahan kita Inaanyayahan sa aking kita buhay. sa aking buhay. Muli mo po akong baguhin. Muli mo po akong baguhin. Bigyan mo po ako ng desire Bigyan mo po ako ng desire na paglingkuran ka ng buong isip ko, na paglingkuran ka ng buong isip ko, buong puso ko, buong puso ko, at buong kaluluwa ko. buong kaluluwa. Come on. Sabihin mo sa Panginoon na gusto mo siyang paglingkuran. Kung meron man dito na nag-die down yung passion ng paglilingkod niya, it is your precious time to say it to the Lord, Lord, i-revive mo ako. Lord, gusto kitang paglingkuran. Pag-alabin mong muli ang pagmamahal ko sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hayaan po natin na maging kasapatan natin ng ating Panginoon. Huwag po nating ipagpalit ang Kanyang presensya sa mga alalahanin sa buhay. Hallelujah. Hindi mapapago ang pusong ito. Yes, Lord. Naawitan Hindi mapapagod ang puso namin sa iyo, mahalin. Hindi magsasawa, hindi magsasawa, ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko'y hihibigin. Hindi mapapagod, Panginoon. Hindi mapapagod ang puso. This is the cry of our heart. Naawitan ka, mahalin. Hindi magsasawa, hindi magsasawa, ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko'y hihibigin. Kami akayin, at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong tingin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin at sasambahin. Taas po natin ang ating mga kamay sa pinakang mataas na magagawa natin. Panginoon, nakikita niyo po ang mga kamay na to. Mas kilala mo sila, Panginoon. Higit na ikaw ang nakakaalam ng lahat ng sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Lord, nakita mo po ang puso nila. Inilapit nila ang kanilang isipan, ang kanilang puso, ang kanilang pagkatao sa iyo, Panginoon. Gusto kanilang paglingkuran. Kaya naman, Panginoon, mula sa trono ng kalangitan hanggang dito sa kinatatayuan nila, Panginoon, patuloy mo pong ibuhos ang lahat ng pagpapala sa kanila, Panginoon. Higit sa in-expect, higit sa inasahan, higit sa pinanalangin nila, Panginoon. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang lahat, Panginoon,
na nakataas ng kamay sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng tao na nandito, Panginoon, patuloy mo silang punuin, pagpalain, Panginoon. Lord, uuwi po kami, Panginoon, na may panibagong sigla, may panibagong pag-asa, Panginoon, that you will provide everything we need, Lord. You will supply ang lahat, Panginoon, ng kailangan ng bawat isa. Salamat, Lord, dahil ngayon pa lang, Panginoon, alam namin tinugon mo na po ang aming panalangin. Sa iyo po ang lahat, Panginoon, ng pagpupuri, pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say Amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.